Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Tigil operasyon muna ang ruta ng Philippine National Railways o PNR na Governor Pascual Tutuban at Tutuban-Alabang. Ito'y simula sa ika-28 ng Marso para mapabilis ang pagtapos ng North-South Commuter Rails o NSCR. Naniniwala naman ang Department of Transportation o DOTR na mapapakinabangan ng husto ng mga pasahero ang NSCR para sa mas mabilis at mas komportableng biyahe. Samantala, suspendido ang operasyon sa LRT-1 simula ika-27 ng Marso hanggang katapusan ng buwan. Ito'y inanunsyo ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na mula Baclaran Station hanggang Fernando Poe Jr. Station at vice versa ay pansamantalang wala munang operasyon sa darating na Semana Santa. Samantala, balik sa normal ang operasyon nito sa buwan ng Abril. Upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa katubigan ng Makati ay nagkaroon ng inspeksyon ng Task Force Makati Waterways sa mga daluyan ng tubig sa lungsod. Ito ay ginanap sa Tripa de Galina sa Barangay Bangkal, Barangay Palanan, Barangay Pio del Pilar at Barangay San Isidro. May tuturing quarterly inspection naman ito ng task force kung saan mayroon ding mga assessment activities ang matagumpay na isinagawa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH hinimok ang publiko na magpabakuna upang labanan ang tumataas na kaso ng tigdas at pertussis. Presyo ng isda na kaambang tumaas ngayong Semana Santa. DNR inanunsyo ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo. DepEd pinagpapaliwanag ang guro na nag-viral dahil sa pagsisermonya sa mga estudyante. Kongreso kinundina ang pagpaslang sa asong si Kilua sa Camarines Sur. Pastor Kibuloy kinasuhan na sa korte ng lungsod ng Pasig at Davao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailang nagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD para talakayin ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program sa Metro Manila. Kabilang sa mga napag-usapan ay ang pagbuo ng Technical Working Group at paglalatag ng karagdagang criteria para sa staging areas para sa mga informal settler families sa National Capital Region o NCR. Ang 4PH ay isa sa mga reformang naglalayong pagbutihin ang buhay ng bawat mamamayan na may layuning palakasin ang proteksyon ng mga Pilipino na nakaangkla sa ambisyon sa taong 2040 na matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat. Inanunsyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mga bagong mechanics at dapat na abangang papremyo para sa photography contest ng ahensya ngayong taon. Ang PAGCOR Photo Contest 2024 ay may temang Harvest Time kung saan ang mga nagnanais na lumahok sa kompetisyon ay maaaring magsumite ng kanilang entry alinman sa mga kategorya tulad ng livestock, fish, flowers, poultry, rice, fruits and vegetables, and crops. Bukod sa mga kamera at cellphone, ay maaari ring sumali sa pamamagitan ng drone kung saan ito ay nakabukod na kategorya. Ang mga kalahok ay dapat na nasa edad 16 pataas. Para sa iba pang detalye, mangyaring tumungo lamang sa opisyal nitong website na pagcor.ph/photocon 2024.
Nagbigay ng ilang tips ang pamahalaang lungsod ng Quezon hinggil sa pagtitipid ng tubig. Ito ay alinsunod sa katatapos lamang na pagdiriwang ng World Water Day kahapon, kung saan nakaangkla rin sa mungkahing ito ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa Luzon, bunsod ng patuloy na pag-iral ng El Nino. Nakatala sa inyong screen ang mga sumusunod na tips na inilabas ng QC. Ayon pa sa mga kinauukulan, dapat na maging responsable at masinop sa paggamit ng tubig upang may magamit pa ang mga susunod na henerasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH hinimok ang publiko na magpabakuna upang labanan ang tumataas na kaso ng tigdas at pertussis. Presyo ng isda nakaambang tumaas ngayong Semana Santa. DNR inanunsyo ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo. DepEd pinagpapaliwanag ang guro na nag-viral dahil sa pagsisermonya sa mga estudyante. Kongreso kinundi na ang pagpaslang sa asong si Kilua sa Camarines Sur. Pastor Kibuloy kinasuhan na sa korte ng lungsod ng Pasig at Davao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.